Umamin si Coach Chot Reyes sa estado ni Gio Halalon sa koponan ng TNT Tropang 5G. Ibinida rin niya na nahirapan sila sa nakaraang conference kung saan binagyo sila ng injury kaya inaasahan umano niyang magiging maganda ang kanilang kampanya ngayong season. At si RHJ, posible nga ba na maging naturalized player ng Gilas Pilipinas kapalit ni Justin Brownlee? Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kinumpirma ni Coach Chot Reyes ang usap-usapang posibleng pagpasok ni Gio Halalon sa koponan ng TNT Tropang 5G. Subalit sa kabila ng maugong na issue, pinabulaanan naman ito na nakasungkit na ng pwesto si Halalon sa kanyang koponan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Nagta-tryout siya. Kinukumpirma namin na expired na yung kasalukuyan niyang kontrata at sabi namin, dahil wala pa siyang team, welcome siya mag-tryout. Bukod doon, hindi siya kasama sa lineup namin. Wala siya dito sa media day dahil hindi pa namin siya tinuturing na bahagi ng team. Hindi pa yan sigurado, hindi pa niya natatapos yung tryout. Kakadating lang din niya kamakailan, di ba? Marami pa kaming kailangan suriin sa kanya. O so maliwanag na, kumpirmado na sinusubukan talaga ni Gio Halalon na makasungkit ng slot sa grupo ni Coach Chot Reyes. Pero base sa pahayag ni Coach Chot, wala pang kasiguruhan kasi nga hindi pa natatapos yung tryout. Ibig sabihin, nakabinbid pa rin ang anumang application na meron si Halalon sa TNT Tropang 5G. Bukod dyan, inamin din ni Coach Chot na kasado na umano yung 15-man lineup nila. So parang para sa kanya, kakailanganin nilang mag-release or magtanggal ng isa sa kanilang kasadong hanay. Sakaling makapasok si Halalon sa kanilang hanay, nasasagupa ngayong 50th season sa PBA, di ba? Sa ngayon, sinisili pa umano nila yung possibility na makapasok si Halalon sa TNT, di ba? Pero hindi may kakailan na magiging mahirap to sa panig ni Coach Chot. Ganon din sa panig ng tatanggalin nila sa kanilang kasalukuyang hanay ng kasadong player. Dinig din natin mga ka-playoffs, papasok na yung injured player nila na sila Ray ng Batak, ganon din si Jordan Heading, si RR Pugoy at Calvin Optana na hindi naging maganda yung lagay ng kalusugan sa nakaraang Philippine Cup. Ayon sa report, kasado na rin sila dyan. Yung dalawa na lang ang tagilid pa rin, si Poy Eram at si Jason Castro. Hindi pa raw sila pwedeng makasama talaga sa hanay. Sakali naman na magkaroon talaga ng slot si Halalon, kakailanganin nila ng trade dahil hindi pa siya UFA. Kulang pa ata siya ng isang conference para madeklarang UFA. Sa patuloy na pahayag ni Coach Chot, hindi na iwasang balikan ang nakaraang conference kung saan yumukod sila sa grupo ng SMB na posibleng nakuha nila ang Grand Slam kung sila ang tinanghal na kampyon. Ayon sa kanya, nahirapan sila sa huling bahagi kasabay ng pag-amin na inaasahan nilang magiging maganda ang takbo ng team ngayong season. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Jonas Terrado na Inquirer. Talagang hirap kami sa mga huling bahagi ng nakarang conference. Kapag kumpleto at healthy ang lahat, magiging mas magandang takbo ng team At yan ang inaasahan namin ngayong season. Obvious naman na sayang talaga yan kung tutuusin, di ba? Imagine, isa na lang Grand Slam na sila doon. Makakahanay na siya sa mga koponan at coaches na nakagawa ng ganung bagay. Anyway, naniniwala naman siya na magiging magandang takbo ngayon ng team kung mapapanatili nila ang magandang kalusugan ng players. Isip niya siguro is, kinaya nila ng Philippine Cup kung saan marami silang injured players, kaya bakit hindi nila kakayanin ngayon, di ba? Yun yung naglalaro sa isip niya siguro ngayon. May point naman talaga siya dun Base kasi sa report, babalik na malakas si Optana, si RR Pugoy, Jordan Heading at Ray ng Batak. So walang rason para hindi sila maging contender talaga dito sa susunod na conference. Bukod dyan, yung mentality nila kakaiba din, di ba? Hindi sila basta-basta sumusuko Kaya may dahilan talaga para sabihin ni Coach Chot na inaasahan na nila na magiging maganda ang takbo ng team ngayong season kung healthy talaga silang lahat. Nagawa nila yan kahit sinasagasaan sila ng injury ng nakarang conference. At siguro mas magagawa nila kapag okay na okay ang kalusugan nilang lahat doon. Siyempre, hindi basta-basta bibigay yung mga kalaban niya. May hinahanga din sila at gusto din nilang makuha yon. Dahil dyan, tingin natin mas magiging mabigat ang bakbakan dito sa PBA sa kabila ng sinasabi ng karamihan na papalubog na talaga ang liga. Kung tila umaasa si Coach Chot na magiging maganda ang kampanya ng kanyang grupo ngayong 50th season, pinasabog naman ni Dadin Quinito Henson na posibleng swak or saktong kapalit ni Justin Brownlee si Ronday Hollis Jefferson bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Quinito Henson sa kanyang report sa Philstar. Si RSJ ang magiging perpektong kahalili. Maaaring maghain ng matibay na argumento ang SBP para payagan si RHJ na maglaro para sa Gilas. Lalo na't pinakita niya ang kanyang dedikasyon sa pagpapaunlad ng basketball sa kabataan at naglaro na rin siya rito simula pa noong 2023. Makatwira ng paglipat mula Jordan patungong Pilipinas pero kailangan munang pumayag si RSJ na maging naturalized citizen.
natin. Tama din naman yung huling linya ni Didin, di ba? Kailangan munang pumayag ni RSJ na maging naturalized. Pero ang argumento kasi, allowed ba ng FIBA na dalawang bansa ang ire-represent ni RSJ? Yung Jordan at Pilipinas. Base sa report, marami ng ganitong kaso ha. Mahirap isa-isahin mga ka-playoffs, pero isang halimbawa dito ang kaso ni NBA player Eric Gordon. Nag-represent siya ng US noong 2010 FIBA World Cup, pero pinayagan siyang i-represent ang bansang Bahamas noong 2024 sa Olympic pre-qualifying at qualifying tournament. Si Mangkok Matchang, nakita din siyang nag-represent ng Australia noong 2019 World Cup qualifiers. Tapos noong 2023, nakasama naman siya sa bansang South Sudan. Hindi nga lang siya nakasama sa final roster ng koponan. Ilan lang yan sa mga kaso na posibleng maging katulad ng kaso ni RSJ sakaling humiling ang SBP at pumayag si RSJ. Siyempre sasabihin natin, andyan naman si Benny Boatwright eh. Ang problema, hindi rin tayo sigurado kung gaano kaseryoso si Benny Boatwright sa kanyang hangarin na makasama sa Gilas Pilipinas. Sa ngayon kasi naandun siya sa Taiwan. Pangalawa, walang kumikilos sa gobyerno para maisakatuparan ng pag-naturalize kay Benny Boatwright. Sa kaso ni RSJ, sakaling pumayag siya na maging naturalize para sa Gilas, ganun din ang magiging problema niya. Ang gobyerno natin, hindi natin alam kung maaayos nila dahil sa dami ng ginagawa ng Kongreso sa ngayon, di ba? Pero, isa magiging malinaw sakaling pumayag si RSJ. Mas magiging kampante ang players ng Gilas Pilipinas kasama siya dahil alam na alam niya na ang klase ng laro ng Pinoy. Madali na siyang makakasabay dito dahil ilang taon na siya dito sa atin. Ang tanong, gusto ba ng SBP? Well, of course gusto yan. Pero hindi natin alam kung kailan sila gagalaw. So guys, maraming salamat.